Nagpetisyon sa Korte Suprema ang ilang guro sa kolehiyo para ipatigil ang K-12 program. Marami raw kasing mawawalan ng trabaho sa kanila dahil sa kakulangan ng estudyanteng papasok ng kolehiyo. Makibalita tayo kay Susan Enriquez. Ang mga sunod-sunod na graduation sa high school ngayong Marso at Abril, 2 taon munang hindi masusundan. Sila na kasi ang huling batch ng graduates sa ilalim ng lumang curriculum at huling tinawag na 4th year high school. Ang sumunod na batch na 2012 pampasok sa K-12 curriculum kaya grade levels na ang bansag, hindi agad gagraduate sa high school. Matapos sa junior high school, tutungtong naman sila sa senior high school bilang grade 11 at grade 12. At dahil hanggang grade 12 na sila, 2 taon ding walang gagraduate sa high school at papasok sa kolehiyo. Suspend K-12! Suspend! Suspend! Suspend K-12! Problema yan sa maraming guro sa kolehiyo na mawawalan ng trabaho. Ang ilang grupo naghain ng petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang programa. Hindi man tutol sa mismong K-12 program, tingin nila, hindi pa raw handa ang gobyerno para rito. Ang K-12 ay produkto ng cramming o pagmamadali ng walang pananagutan. Giit naman ng DepEd, tinutugunan na raw nila ang pangambang ito ng mga guro. Yung estimate natin ng mga baka pa lang mawalan ng mga guro sa universities daw, for 5 years ay 39,000. Kung ma-retrench siya dun sa kanyang pamantasan, alam nyo, bigay lang niya yung pangalan ng teacher sa amin at kung wala siyang problema. Sa joint hearing ng House Committees on Basic Education at Higher and Technical Education, sinabi ni DepEd Secretary Luistro na hindi sila papipigil sa pagpapatupad ng K-12. Kontra naman dito ang ilang mambabatas. It's unfair do sa parents, it's unfair do sa mga estudyante at sa teachers. Suddenly may extra load sila. Susan Enriquez, GMA News.